Magandang araw sa ating lahat mga kababayan, no? Dito na naman tayo sa another episode ng ating vlogs, Badong Aratelis po. Pag-uusapan natin ngayon, ito po, no, sumagot na po si BBM. Dito po sa pagbibiro ni PRRD. Alam naman natin lahat na biro lang pero talagang ganun. Pati po mga biro na apektado sila. Pagbibiro ni PBBM na magpapakatay ng 15 senador, no? Sumabay din po siyempre ang atin pong numero unong sausawera si Franz Castro na nakibanat din dyan po sa pagbibiro na yan. Pero ito po ang isa sa mga bad news. Bumaba na po ang foreign reserve natin, no, sa loob lamang ng isang buwan mula katapusan ng 2024 ay bumaba po ng 3 bilyong dolyar ang ating foreign currency reserves. Ayan. So ano po epekto niyan? Bakit po bumababa? Saan po papunta ang Pilipinas? Ayan po. Ang daming problema, no? Madadagdagan na naman yung problema natin sa currency reserve natin. Nababawasan po, partikular yung dolyar, no? Okay, pag-uusapan natin yan. Bumira rin po itong bagong president ng Akbayan Party, si Rafaela David, no, dito kay Bato. At yung bumabanat po kay Kibuloy, no, mga dating ex-detainee, binabanatan po si Kibuloy dahil daw may special privilege, no? May special privilege daw po si Kibuloy dahil nakapaglabas ng si Pastor Kibuloy dahil nakapaglabas daw ng video para sa kanyang senatorial campaign. Yan po mga pag-usapan natin. Pero bago yan, kung bago ka pa lang dito sa ating channel, mag-subscribe ka na. Dahil ito lang ang tayong channel na may kinikilingan, may pinapanigan. Una sa balita, uli sa impormasyon. Kaya ano pang iniintay nyo? Pindot na, okay? Kumain na po ako. Wala daw pag-asa. Ito po ang sagot ni BBM dito po sa kinantsawan ni BBM yung si PRRD dahil po sa kanyang mga binitawang pananalita. Pagbibiro, actually pagbibiro po to, alam po ng lahat ng tao na nagbibiro lang si PRRD. Alam nyo naman, ang biro kay PRRD, siniseryoso ng mga to. Mga taong pati biro ay hinahanapan ng butas. Okay, narinig natin yan lahat, no? Binibiro niya na katay, 15 senador ang kinakailangan katayin para makapasok lahat. Biro lang naman yun, no? Pero sabi po ni BBM, ang ganti po ni BBM ay ito, no? Wala daw pag-asa siguro sa kanila. Wala silang pag-asa kaya papatay na lang sila ng 15 senador. Talagang sa bagay, mahirap naman yung ibang tao, ang iniisip lang nila pagka ang kaisa-isang solusyon sa lahat ng problema ay pumatay pa ng Pilipino. Nakakapagtaka ba kung bakit ganun? Okay, so binanata na naman po yung si PRRD, inugnay na naman sa AJK, etc., no? Ang tanging solusyon lang daw po ni PRRD sa lahat ng problema ay pagpatay, no? Siguro pati yung ilang kaya yung pinatay ni PRRD nung nag-build siya. Ilang kaya yung pinatay ni PRRD nung dinoble niya yung sweldo ng mga pulis at sundalo. Ilang kaya yung pinatay ni PRRD nung natapos niya yung problema ng laglag bala sa airport.
Ilang kaya yung pinatay ni PRRD na nung siya po ay nagbigay ng libreng edukasyon. Libre, wala talaga, as in zero ang babayaran sa kolehiyo. 'Di ba? Kasi yun yung pananaw ni BBM, lahat patay. Tapos wala raw pag-asa. Ito po makikita natin dito kung yung sinasabi nila na si BBM ay napakabait, napaka malumanay magsalita, hindi pala mura. Makikita natin yung tinatagong yabang na lumalabas no. Alam niyo po sa Pilipino, kultura po ng Pilipino, bihira po sa atin yung paglamang ka. Alam naman natin, lamang po yung BBM senatoriable. The mere fact na sila po ay panay popular. Kilala po ng lahat ng tao yan di ba? Lahat ng mga Pilipino, halos lahat kilala yung mga tauhan o yung pinatatakbo ni BBM. Pero hindi po ugali ng mga Pilipino na paglamang na lamang ka, magyayabang ka pa, no? Ipagyayabang mo pa yung kalamangan mo. 12-0, tapos alam mo pagka Pilipino ka na kahit na lamang ka, nagpapaano pa tayo Kumbaga kahit na lamang na po ang mga Pilipino, nagpapakumbaba pa rin tayo lalo, di ba? Okay. Ganun po yung ugaling Pilipino. Makikita po rito na bagamat si BBM ay Pilipino, pinanganak sa Pilipinas, anak ng presidente, etc. Makikita mo na talagang marami siyang mga ugali na iba sa atin, no? Likas po sa mga Pilipino mapagkumbaba Lalo na kung alam mo ng lamang ka. Kadalasan ang sinasabi ng Pilipino, pag lamang na lamang ka, anong tawag doon? Yung minamaliit mo pa yung sarili mo, di ba? Hindi, magagaling na rin naman yung namin. Mahirap tong laban na to kasi marami ring magagaling sa kalaban, no? Ganun po yung mga Pilipino. Kahit na alam mo lamang na lamang ka, magpapakumbaba ka lalo. Ito po talagang yan lang ang pag-asa nila para manalo. Pumatay. Di ba? Hindi po ugaling Pilipino yung magyabang ka pag lamang ka Ang ugali po ng Pilipino, lalo na kung lamang ka, nagpapakababa ka. Pero pag alam mong dehado ka, dun mo inaangat yung sarili mo, di ba? Kaya po makikita po natin sa maraming instance na ito talaga hindi po ugali ng pangkaraniwang Pilipino yung dala-dala nitong ating Pangulo, no? Ito po, nakikita natin yan sa ibang bansa, ganyan yung pagyayabang nila na lamang sila, ganun. Marami pong instance, halimbawa yung mga panonood ng concert, kaya po ang kinalalabasan yung akala niyang para malibang niya yung mga Pilipino, magpa-concert din sa Malacanang. Ang layo po nun sa kultura ng Pilipino. Siguro kung meron tayong culture na may kinalaman sa mga kantahan, yung kultura ng videoke, pero hindi yung kultura ng panonood ng concert. Hindi po. Pumiyok na naman si Badong. Thank you very much muna. Hindi ka kasi nagpapasalamat sa super chat. Thank you very much muna kay Aslinda na nagbigay sa atin ng 5 Singapore dollar. Pa-shoutout kay Amang Panyong, 76 years old. Happy birthday po kay Amang Panyong na nagdidiwang ng kanyang 76 birthday today. Yan.
Okay. So hindi po maganda yung nagyayabang, no? At hindi rin maganda, dapat dun yung pong patol pag sa joke, gusto mong patulan yung joke din po, hindi po yung papatulan mo na seryoso, no? Yung at pang-insulto. Iniinsulto mo dahil unknown yung mga pinatakbo ni PRRD, 'di ba? Pang-insulto yan, suka eh. May nagsabi po rito. Eto, sa dami ng patama ni BBM, yung suka lang ang pinatulan ng DDS. Dahil guilty sila sa AJK, guilty sa Pogo, China, Parmali, Kibuloy at Kurakot. Okay. Bakit daw tanging sa suka? Alam nyo ko po kung bakit. Sagutin lang natin yung sinabi ng fans nito ni BBM. Alam niyo po kung bakit suka yung sinagot ng mga Duterte supporters. Una, first time namin narinig yan eh. Yung issue ni Kibuloy, yung issue ng AJK, yung issue ng Parmali, issue ng China, Pogo. Dati nyo nang binato yan eh. Nasagot na namin yan. Pero first time po na may nang insulto, no, sa kandidato ni PRRD ng suka, na pinabili ng suka. Kaya nag-react yung mga Pilipino. Yun nga, no, babalik natin doon sa culture na ganun, no, na yung kulturang mapagmataas, hindi po ginagawa yan ng mga pangkaran, lalo na po kung ikaw ay leader ng isang bansa, no. Hindi mo po gagawin na insultuhin, no, yung mga kapwa mo Pilipino dahil lamang ka lang. Lamang naman talaga siya sa sa nakuhang mga kandidato. Ano natin yan, no? Very popular. Sino ba naman hindi nakakakilala kala Tito Soto, sa mga Tulfo? Sino po ba hindi nakakakilala dyan sa mga Ping Lacson, Manny Pacquiao, no? Pero hindi naman sa'yo yan dahil ikaw ay hindi naman sa'yo yan dahil naniniwala sila sa yung leadership eh. Tignan mo yung mga taong yan yung mga taong baliktarin eh. Yan yung mga politikang kung saan sila makikinabang, mga politiko. 'Di ba? Para lang sa impormasyon mo, lahat ng nasa tao mo ngayon, Mapa Abalos, Mapa Tolentino, no? Mapa Pacquiao, Mapa Lacson at Mapa Tito Soto, kakampi din ni Duterte yan nung araw eh. 'Di ba? Huwag mo sabihin na yan ay bumilib sa'yo kaya nasa iyo ngayon. Yang mga taong yan, mahilig pong kumampihan sa mga may kapangyarihan. Yang mga tao na yan, baliktarin. 'Di ba? Kung saan sila makikinabang, hindi dahil bilib na bilib sila sa iyo. Huwag mong ipagmalaki na kaya nasa iyo yung mga pangalan na yan dahil ipinaglabang kanila, hindi kanila iniwan. Cayetano Villar, Pacquiao, pati si Budots, lahat po yan, no? Nilalahat ko na. Ngayon, kung ipagmamalaki mo yung mga baliktari na yan na nasa tao mo at ang mga naki Duterte ay parang mga pinabili lang na suka, yun yung pagkakaiba ni Duterte sa'yo. 'Di ba? Si Duterte kaya niyang magpanalo ng mga unknown. Sino po ba? First timer po si Bongo. First timer po si Bato. Na ipanalo po ni PRRD bilang senador. Napa-number 1 niya pa si hindi naman pala. Pero PDP laban yan, tama. Si Robin Padilla. First time po nanalo. Ang tagal na po tumatakbo ni Tolentino. Pero sino po nagpanalo lang sa kanya? Nung dumikit po siya kay PRRD. Hindi, matagal na po tumatakbo si Tolentino. Hindi po siya first time na tumakbo. Matagal nang tumatakbo yan, lalo na senador. Laging talo.
Yan po ang katotohanan. Kailan lang po siya nanalo nung dumikit siya kay PRRD. Kaya yung sinasabi mong pinadeliver lang na suka o pinabili lang na suka, no? Kaya pong ipanalo yan ni PRRD. Yun yung problema eh. Lamang na lamang ka, ipinagyayabang mo pa eh. Yung pinagyayabang mo naman, hindi naman sa'yo nagsimula yung political career ng mga yan. Eto po, mananalo tong mga pinabili na suka, pero alam ng lahat na nagsimula yung kanilang political career lahat. Jimmy Bondoc, eto pong si Henlo, Lambino, Pastor Kibuloy, pati si Vic Rodriguez. Nasa iyo na nagsimula, pero mananalo yan dahil kay Duterte. Lahat po, yan ang pagkakaiba, no? Lahat ng mga kandidato ni Duterte sa kanya nagsimula. Pati si Philip Salvador. Kaya po yan, pag nanalo yan, talagang Duterte magic. Duterte po ang nagdala. Sa'yo, hindi mo makiklaim na BBM magic yan. In fact, baka karamihan dyan nung nagsimula kang mangampanya, baka karamihan dyan sa mga yan nagsisisi na ikaw ang pinili. Di ba? Negative pa ang dating sa'yo eh. Yun yung point natin eh. Masyado yung pinagyayabang. Yung suka-suka na yan. Ang balik po niyan sa inyo. No? Never pa ako nakakita ng ganyan kayabang na kandidato. Lahat po. Kahit po lamang na lamang. Alam nyo, kahit na lamang yung mga kandidato. Pucha, hindi po nila sasabihin na pinabili lang na suka tong aking kalaban. Pupurihin pa rin nila. Ito pong aking mga magigiting na katunggali. Ganun po yung politika, yung galangan, no? Kahit alam natin nag-uutuan lang sila, at least hindi nila direktang iniinsulto. Pwede mo namang hindi insultuhin ng direkta yung mga tao eh. Halimbawa, pwede kong insultuhin yung mga congressman na hindi ko sila direktang sinasabihan ng bobo. Pwede yung ganun, di ba? Halimbawa, kaya naman nagmumukhang magaling si Luis Tro dahil ang komposisyon ng mga congressman ay nariyan si Dan Fernandez. Badong, bakit ikaw? Bakit ikaw nang-iinsulto ka? Ha? Ayaw mo pala na nang mamaliit ng kapwa. Ayaw mo pala na yung minamaliit yung kakayahan ng iba. Bakit ikaw nang mamaliit ka? Bakit mo sinasabihan yung mga katunggali mo? Na mga mahihina utak, yung mga BBM vloggers? Bakit mo sinasabihan yung mga congressman? Sila Dan Fernandez? O bakit mo sila minamaliit? Tama po yun, minamaliit ko po sila. Pero hindi po kasi ako presidente ng Pilipinas. Hindi rin po ako politiko. Vlogger ako. Yun yung pagkakaiba. Vlogger ako. Di ba? Alangan namang mabait kami. Puta, sige nga, baitan nga ng mga vlogger kung may manonood sa amin. Wala pa po akong vlogger na nakita na nagpapakabuti. At pinapanood ng mga tao. Kaya nyo nga kami pinanonood dahil iniinsulto namin yung mga tao na alam nating kami po yung pambawi ninyo eh. Hindi nyo wala kayong chance para insultuhin yung mga magnanakaw na namumuno, mga kung saan-saan. Kami po ang gumagawa para sa inyo. Yun po yun. Kaya po ikaw naman talaga, mahina talaga utak mo, Rolando. Ang sinasabi ko nga, lamang talaga yung mga tao ni BBM.
Hindi mo naunawaan yung point ko eh. Mahina talaga mga utak nyo mga follower ni BBM eh. Kaya alam ko na ngayon kung bakit kayo ay sumusuporta pa rin kay BBM hanggang sa kasalukuyan. Kasi yan lang ang kaya ng utak nyo eh. Suportahan yung mga ganyang uri ng leader. Di ba? Wala kayong kakayahan na sumuporta sa mga katulad ng matatalinong si Duterte. Unawain mo yung sinasabi ko. Ang sinasabi ko, hindi mo pwedeng ipagmalaki yung lineup na nagawa mo. Si BBM hindi niya pwedeng ipagmalaki yung lineup na nagawa niya. Dahil yung mga lineup niya, dati ng mga sikat yan. No? Dati na yung mga sikat. Hindi katulad ni Duterte kayang magpanalo ng mga first timer sa politika. Yun. O, naintindihan mo? Ngayon, kung hindi mo naunawaan, puta, bagay ka lang talaga dyan. Yan lang ang kakayahan mo. Okay, punta po tayo sa ibang topic. Hindi, ito pa pala. Ang sabi nito ni Franz Castro, nakakabahala ng dating Pangulo. Mismo ang nagbibigay ng ganitong pahayag. Hindi biro ang pagpatay, hindi biro ang terorismo. Pinagbintangang panterorista si Duterte. Si Duterte na ngayon ang terorista. Ang mga ganitong pahayag ay nagpapakita ng tunay na kulay ng kanilang pamamahala, na mistulang nagpapapatay o pumapatay ng sino mang kumakalaban sa kanila. Fake news ka na naman, Franz Castro. Sabi ni Franz Castro, nagpapatunay daw yan na sino mang sino mang sino namang kumakalaban sa kanila, pinapapatay. Okay. Totoo ba na pinapatay ni Duterte ang mga kumakalaban sa kanya? Bakit buhay ka pa? Ang tagal mo na. Ang tagal mo na kinakalaban si Duterte, bakit buhay ka pa? Puta, pati ba naman kami, binobola mo. Yan si Franz Castro, dapat isalang nyo sa TRICOM eh. Panay fake news eh. Yun lang ang tanong ko sa'yo. Ilang taon mo nang kinakalaban si Duterte, bakit buhay ka pa? Wag na natin paliwanagan ng iba-iba yan. Ikaw na lang, hindi mo ba kinakalaban si Duterte? Bakit buhay ka pa? Bakit buhay pa si Manuel, si Brosas? Bakit buhay pa yung mga nauna, sila Teddy Casino? Ayan, sila Colmenares. Ayusin mo muna yung ano mo. Mag-sorry ka muna sa St. Peter. Mag-sorry ka muna sa St. Peter. Puta, nabawasan sila na makeup artist dahil sa'yo. Kawawa naman. Konti na lang nga ang makeup artist ng St. Peter eh. Ano mo pa? Ha? Anong tawag doon? Pinirata mo pa. Puta, ikaw talaga, Franzo. Namirata ka pa? Ang tagal nilang training yan. Mahirap po mag-training ng ano. Alam nyo kung bakit hirap po yung mga mag-train yung mga makeup artist, yung mga St. Peter? Kasi mahirap pong kumuha ng model. Tapos pipiratahin mo lang. Ang hirap po kumuha ng model na may make-upan pagpa-practicean eh. Tapos pag marunong na make-up, pipiratahin mo lang. Laklang po pa talaga to. Yan ang intindihin mo ha. Sige, punta na po tayo sa iba. Balikan lang natin si BBM. Total, gusto nyong kayo nagpasimula niyan, di ba? Bakit hindi raw natin pinupuna yung tinira din daw ni BBM yung Pogo, tinira din daw ni BBM yung pro-China. Eto tanong ko sa inyo.
Sinabi rin naman ni Duterte, may bangag tayong Pangulo eh. May bangag tayong Presidente. Bakit hindi sinagot ni BBM yung paratang sa kanya ni Duterte? Di ba? Ganun lang talaga. ang point lang doon, huwag kayong makialam. Kanya pati. So etong mga follower ni BBM, no, pati yung mga gusto natin reaksyonan, no, kung saan tayo gusto natin mag-react, gusto namin mag-react lahat sa suka eh. Kasi first time po may nang insulto na presidente ng Pilipinas sa mga kandidato ng kalaban na tinawag na magsusuka. Team Suka. Team Suka. Okay. Mag-likes kayo. Punta po tayo dito sa iba pa. Eto po, bumaba ang foreign currency reserves. Okay, ng 3 bilyong dolyar. Ang laki po nun sa loob lamang ng isang buwan. No? Ang laki po ng ibinaba ng ating ng reserve sa loob lamang ng 3 buwan. No? Pinaliwanag po ng financial expert na in-interview ng UNTV. Ang paliwanag po dyan, kaya po nababawasan yung ating international reserve. Ibig po sabihin, mas marami po yung... Saan ba ginagamit muna yung international reserve? Yung pong international reserve, karamihan yan dolyar. Pinakamahalaga dyan yung dolyar. Yan po yung pambili natin ng ating import. Diba? Ini-import po natin. Yan po ang pambili. Hindi po direkta pwedeng piso. Kaya lugi po tayo eh. Lugi po ang Pilipinas. Kasi bago tayo makabili ng gamit, bago tayo makabili ng ini-import nating goods, kinakailangan po muna tayong bumili ng dollar. So kinakailangan po natin ng mga dollar reserves, pambili po yan ng mga ini-import natin. Bibili tayo ng bakal. Bibili tayo ng kotse. Dollars po, hindi po yan pwedeng piso direkta. Okay? So, kaya importante po sa atin yan dahil malaki po marami po tayong ini-import. Okay, paano po lumiliit yung ating international reserve? Lumiliit po yan, tsaka pambayad din natin ng international na utang. Diba? Pag tayo po umutang sa ibang bansa, dollar din po yung bayad. Kaya nga sabi sa inyo, pag bumaba ang piso, nadadagdagan yung utang natin kahit hindi tayo nagdadagdag ng utang. By mere fact na bumaba po yung piso, tumataas po yung ating utang. Okay. So yung 3 billion, malaki po yun, 3 billion dollars. Ano po ang ibig sabihin yan? Mas malaki po yung pinambabayad natin ng utang, mas malaki po yung pinambibili natin ng import, kaysa po sa ine-export natin, kaysa po pinadadala ng ating mga OFW. Okay. So ano po ibig sabihin? Ibig sabihin, mas malaki po yung pumapasok, mas malaki po yung ginagastos natin kaysa kinikita. Karamihan po kasi ng ating dollar reserve galing lang po sa mga ating mga OFW. Kaya totoo yan, yung bumubuhay talaga sa ekonomiya natin, yung OFW. Okay, lagi po tayong negative ang ating pong trade. Lagi po tayong deficit. Mas malaki po lagi ang binibili natin kaysa binibenta natin. Lalo na ngayon, di ba? Yung pangunahin po nating ine-exportan, yung China, isa po sa pangunahin nating pinagbebentahan ng produkto, inaaway pa natin. Anyways, yan po, ganyan po ang kalakaran ngayon sa Pilipinas.
bumababa po yung ating international reserve. Ngayon, ano po epekto niyan? Ayon po sa mga ekonomista, kaya pa naman daw, marami pa tayong international reserve. Pero pag nagpatuloy daw to, ang una pong maapektuhan niyan ay ano po ang una maapektuhan niyan? Yung sa pangungutang natin. Ngayon po kasi mataas pa po ang ating yung rating natin. Dulot yan ng Duterte pa eh, di ba? Duterte effect pa yan. Hindi naman kagad-kagad ibababa yung rating mo. Mataas pa po yung rating natin sa mga nagpapautang kasi nakakabayad pa tayo ng utang. Bakit po tayo nakakabayad pa ng utang? May napagkukunan pa po tayo ng pera eh, di ba? Saan po galing yung mga yung halimbawa last year, ano po yung mga pinagkunan natin ng pera? Last year, nagbenta po tayo ng mga ginto. Ang dami, record breaking. Hindi na po tayo makakapagbenta ng ganong karaming ginto dahil mauubos po yung ating gold reserve naman. Nakapagbenta po tayo ng operation. Dolyar, malaki din po kinita natin yan. So, nakapagbenta po tayo ng ari-arian. Pag ganyan po yung kalakaran natin, panay benta, mauubos din po pati ari-arian natin. So pag nakita po yan na nagpapautang na kaya tayo nakakapagbayad ng utang dahil lang sa pagbebenta ng mga gamit, marirealize nila, mauubos yung mga binibenta ng Pilipinas, bababa na yung rating natin, at darating tayo sa time na wala na magpapautang sa atin. Yun ang magiging problema ng Pilipinas. Bakit magiging problema yun, Badong? Eh di wag tayo mangutang. Hindi po pwede. Dahil ang katotohanan po, deficit budget tayo lagi. Ano yung deficit budget? Nag-ooperate tayo ng laging kulang ang ating budget. Lagi po tayong negative. Mas malaki po ang ginagastos ng Pilipinas kaysa actual nating kinikita. Bakit nangyayari yun, Badong? Eh walang balik yung kita natin eh. Kasi mali po yung investment natin. Alam nyo po, tama yun na nag-invest dapat yung Pilipinas, pero dapat may kapalit yung investment mo. Hindi ka pwedeng mamuhunan ng patalo. Kung ikaw negosyante, dapat yung pinaglalagakan mo ng kapital may balik. Halimbawa, hindi po pwede na may negosyante ba na pasweldo lang yung inaabot ng kanyang puhunan, walang bumibili ng kanyang produkto. Kung sa Pilipinas po yan, parang pasweldo lang po yung pinupuntahan ng pera natin. Bakit? Ang pangunahin nating, tanong nyo po kung ano mga pangunahin pinagkagagastusan, ayuda. Eh ano po yung ayuda? Parang pinamimigay mo lang yung pera, wala pong balik yan. Unlike nung panahon ni Duterte, ano ba nung panahon ni Duterte? Nung panahon po ni Duterte, nag-invest tayo sa build. Mga malalaking mga infrastructure. Kaya may pumapasok na mga foreign investors, mga investment. Kahit lang po sa stock market. Pag nakita po ng mga stocks yan, po ang ganda na, dami na magaganda structure ha. Maglalagak po sila ng puhunan kahit po dyan sa may stock market. Eh, ang dami pong kumita nung panahon ni Duterte sa stock market eh. Bumuhos po yung pera dyan. Okay lang yung nagbenta ka ng ginto, ginawa mong puhunan dahil ginamit mo yun para magkaroon ka ng mga tao na nag-create ng mga jobs, job creation. Eh wala eh. Kaya mas maganda lagi. Halimbawa po, bibigyan ko na lang kayo ng konkretong halimbawa. Magkano lang po yan, wala pang 100 billion tapos na yung Mindanao Railways. Lagi ko po kasi yung Mindanao Railways kasi po, kaya naman nating puhunanan eh. Mindanao Railways po tapos na yan, wala pang 100 billion. Eh magkano ba pinamimigay nating ayuda? 500 billion last year, ngayon 600 billion. Ibig sabihin, mayroon ka ng 5 Mindanao Railways. Uy, ang ganda naman.
Ang ganda nung ano. Anong bang ibon yan? Sa inyo yan? Sino may-ari niyan? Lumipad lang? Naligaw yung loro. Wala may-ari. Baka pagkakataon ko na to para parot nga, di ba loro parot? Baka pagkakataon ko na to makapag-alaga ng parot. Kro kro kro. Di ba loro nga yung parot? Ano ba yung loro? Parot nga yun eh. Sa kaya galing yan? Baka pwede ko nang nenokin. Mamaya, ano lang muna natin. Medyo ano lang natin. Standby ka lang dyan. Pag walang dumating na may-ari, mamaya pupunta na ako ng Bulacan. Okay. Chuchu. Okay. Balikan natin. So ibig sabihin, malaki po balang araw magiging problema natin diyan sa may nauubos yung ating dollar reserve. Kasi wala na tayong pambayad, higpitan na tayo sa pangungutang, wala tayong pambili ng import, yari tayo dyan. Okay, yan lang po ang ating topic para sa araw na to. Pwede na po kayo magtanong, pwede na po kayo